Rasa bayan, ninanap ko sa'yo. Bakit natitiis ninyo? Di ba yan ang bansa nalulubog sa problema? Dahil sa inyo, Kasakiman, sigmura ay umagaan. Habang inyo ninanong karangyaan, atin naman sana ay makita nyo ang kahirapang nyo. Taong kaya nagtitiis sa mga paandaryo at sistema. Mali-mali, kapangyari ang hawak nyo. Gamitin nyo naman ito sa kabutihan ng lahat, hindi sa pansarili nyo. Wala sanang naghihirap kung lumaban ng batas. Pangarap ng ating bansa, kailan kaya matutupad? Kaunlaran, hinahangad. Okay, mga kapuso o kapamilya, mga ka-GSK, maadjong buntag sa tanan, no? Maaga si Kagawad Larry Labastida. Shout out nimo Kagawad, no? Diya sa Purok 2, Barangay Magdom, Tagum City. So may buntag Kagawad, may adlaw ron nga Merkulis. Punta panalaginan sa Ginoo ang tagsa-tagsa nato ka mga pamilya. Okay, kumusta ko diyan nila ni kuan day Kagawad, nila ni katong gitarista bitaw nga kanang si Kiang, katong abtik ayo to. Sa Kiang siya abtik ayo, kuyog to namo sa amo to siya gikuyog dito sa nga lugar to. Sa Gimba, no? Sa Gimba, asam na masakop ng Gimba, South Cotabato pa ba ni o sa kuan sa tawag ani sa basta dito dapita, no? Sa South Cotabato, Gimba. Pagmusta ko nila din tanan, no? Okay, para makasugod ta na natakaron sa ikanapulo kasugo sa 10 Commandments, no? Nata si ikanapulo to ni Batron niya. Ug sa tanan pa nga mga angayan natong buhaton, no? Mga kasuguan dili lang sa napulo kasugo kundi katupong gihimay-himay nga kasuguan para sa atong tumanon, no? Okay, para makasugod ta, shout out sa data sa atong mga kapuso o kapamilya, no? Shout out sa atong mga kapuso o kapamilya na ano po ni. Okay, shout out sa Andrel Garing, no? O ban sa imong pamilya ihado, no? May buntag ban sa imong pamilya. O ni Chalden ba Gaipo, shout out mo dia Chalda sa Cagayan de Oro City. O kang Abarhelio o Clarit Bertodaso, no? Dia sa Tubog mo, shout out. So kang Nisi, no?
Lunday DC, kumusta man mo din ha? Napa mo sa Australia ho? Shout out sa imong mga minahal sa kinabuhi, no? Sila Ninong Chan, kumusta man sila? Okay, sa kay Brad Gabriel Dahalo Senior, no? Atong mangkukulit, no? Kung magpakulit mo na gusto mong pakulit o manindot nga kulit, adto lang mo ni Brad Gabriel Dahalo Senior di as Carmen Buhol. Okay, kay Sister Nina Limbo, da sa Maramag Bukid nun, shout out ni mo Sister, uban nila Sister Grace Wong, o kang Dundon Dipitelia Cruspiro diha sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. No? Kumusta diha sa imong hadon? Shout out sa imong pamilya. Asa man ka na napaka diha o tuwa pa mo sa kuan? Tuwa pa mo sa sa Coronadal. Shout out na lang sa imong pamilya, tagahanda ta sa may panglawas. O kang Sister Francisca Abosiho diha sa Kamambukan. O sa atong magiting na sundalo, si Lima Mike Pilta, no? Si Sergeant Lito Dahan, no? Okay, para makapadayon ta, magampo sa ta. Para gabayan ta sa atong banal na espiritu. Unta og giubukod no kay medyo padong panahon na mura og gikan sa Baguio. Maulanan jud ta. Sala samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Gumarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron mailanan mo ang kamatuoran nga mao si Kristo. Kanita sa imong gugma ang among singkasing aron mubati o mutagad sa among isigataw. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati ug ipalayo kanamo ang mga butang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigo namo sa paglaom. Diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan payon namo sa kalipay. O Diyos nung agalon itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha nga kami lipayon kay sa paglipay, nga kami pagasabton kay sa pagsabot, nga kami higugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa lasmahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kapuso ug kapamilya, karon adlaw nga Miyerkules, adlaw sa himaya no sa Santo Rosario, adlaw sa misteryo sa himaya. Ang misteryo sa himaya kabalo gitan kini mao ang gitagana nga kaluwasan kanato sa atong Ginoong Kristo no. Nga aning gayon na ang atong Ginoong Kristo miuna no dito sa Ginharia sa langit para paghandam og mga luna no luna busa magrosaryo gyud ta kada adlaw para sa atong
kalinaw sa atong nasod, no? Kanya para makasunod sabta sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung makalapas ta sa kabubuton sa Ginoo, labi na sa mga Ten Commandments o sa balaod sa yuta, sigurado lagi tay lagi tay silot, no? Kay silutan mo yun ng kalapas. Sa padayon ta karon sa atong diskasyon diri sa ikanitulo ka sugo, no? Diri sa ikanapulo ka sugo, thou shall not covet thy neighbor's goods, no? Dili ta masina, no? Dili na to mungan o masina ta sa kaptangan sa atong silingan, no? Dili ta masina, no? Kay kini bitang kasina dako kayo ni kadaot, no? Ako doon ako isa-isa, no? Sa na-assign mi sa Bicol region, niya na-assign mi sa 901st Brigade, no? Sa nag-assist mi dito sa 901st Brigade under sa 9th Infantry Division Philippine Army nga nakabisi sa Pili Camari, Misor. Unya ang brigade nakabasi sa nakalimot ako atong lugar sa itong lugar to. Basta diri sa may sa may lapit lang sa Daraga. Ito sa Daraga. Lapit sa Daraga. Sa mga Ligaspi. No? So, dinha, no? Niya, sa may, tayon, sa may, no? Nakalimutan ko itong barangay ito, ang base sa, base sa 901st Brigade. Deploy mi og tropa sa sa diri sa Castilla, Sorsogon, no? Diri sa Castilla, Sorsogon. Then kining kasina mo ni dako kayo kadaot, no? Kay nga no, ang among patakaran sa among team nga kasi deployment niya prone pagyud sa barangay nga ang mga barangay nga among deployan baya kay critical, no? Kay mo gina-deployan sa mga sudaluhan kato mga critical nga barangay. So mo to nga doon namin mga patakaran. May isa talit tuntunin nga, no? Na ako nang gi-discuss tungod kay sakay man sa Ten Commandments, no? Bawal mo kuyog ang mga misis, no? Bawal mo kuyog ang mga misis sa among deployment kasi nagka-prone nga kami sa sa kalisod o critical. Nya isa na mo kauban dihangyo nga, sir, pwede ba nga si Mrs. ako lang danon sa kay namagod siya sakit niya dili pwede siya isa. Sige, ang ingon po mi, sige nya among conference mi nga pwede ba nato ikuyog o kay consider na nato kasi nagibati ang asawa way mo atiman, pero ang risgo dire sa deployment siyempre di natin alam kasi doon hinaharas araw-araw kami naharas doon ang kalaban eh. So pumayag naman ang buong team, sige. Tapos nalaman na lang namin na sa report kasi naming team na dineploy. Dalawang bayan yung tinideployan namin na team. Tapos ngayon umiikot kami sa mga team. Tapos nabalitaan lang namin sa report na yung hindi maganda yung ginagawa ng asawa, no? Kasi against sa aming patakaran, no? Kasi during sa deployment ng mga sundalo, ang deployment namin, mayroon kami sinusunod yung acronym abusado, no? Bawal ang mag-inom ng alak, bawal ang mambababae, manlalaki na lang. Ito, no? Joke lang. Bawal ang mambabae. So, pwede mong utang pero kailangan magbayad. Pero anyway, tinuturoan na namin yung
mga tindahan na utangan ng sundalo na kung saan maningil in kaso umalis ang sundalo na yun, walang paalam kasi ang pag-alis kasi ng sundalo sa isang area, wala nang paalaman yun kasi ano naman yung ang warning order sa pag-alis ng sundalo ay bigla, no? Kaya gabi yan, gabi. So, hindi na pwedeng magbayad kasi di rin pwede talaga kasi risky yan, no? Sa ano, security namin. So, yan. Tapos, sugal, bawal manugal. Tapos, ah, yung arrogante ka sa pagsasalita, bawal din. Droga, bawal din magdroga at iba pa. So, nangyari, yung itong asawa ng sundalo, um, mahilig pala siya sa material, no? Material na bagay. So, mayroong isang sundalo doon, kasi yung asawa niya, team leader sa team, eh. Team leader sa team. Tapos, mayroong isang sundalo doon na ano, si junior, no? Nakabili siya ng bagong cellphone niya, nabili niya doon sa Daraga. Tapos ngayon, yung asawa ng sundalo, lagi niyang hinihiram kasi siguro nagugwapuhan doon sa cellphone na hindi sa sundalo. Kasi may asawa na yun eh. Tsaka, bawal din sa amin yun na mangubit sa laing bahay, sa laing asawa. O, lalo na kasama sa team. Tapos ngayon, laging hinihiram niya yun. Tapos one time, yung cellphone ng sundalo, parang iniwan doon sa iniwan doon sa lagayan kaya siguro niya kung saan niya nilagay. Naligo siya. Tapos pagbalik niya, wala na yung cellphone niya, hindi niya na makita. Ngayon, siyempre, isang lang sila kasi isang team, isang lang isang tirahan. Yung asawa ng sundalo na laging humihiram, may mga ilang araw na yon pagkawala, siguro mga 1 week bago niya ginamit. Tapos nakita ng may-ari. Tapos niya, sabi niya, wala akong cellphone. So, yan ba yung cellphone ko? Sabi niya. So, hindi, bagong bili ko ito, sabi nung asawa. Bagong bili ko ito. Kaya, siyempre, hiniram muna niya. Pero, tiningnan nung sundalo, nung may-ari, ang serial number ng cellphone. Buti na lang yung serial number ng cellphone memorize niya, no? Naisulat niya doon sa resibo, nandoon naman pati yun. So tiningnan sa resibo yun. Kaya pumunta siya doon sa Daraga, pumunta siya doon. Tinanong yung pinagbilhan niya na di ba magkaparehas ang serial number ng cellphone. Sabi nung napagbilhan niya na hindi pwede magkaparehas ang serial number ng cellphone. Kaya bumalik siya doon, tapos sinabi doon sa asawa niya na yung cellphone niya nasa misis niya. Tapos hindi naman siya magkamali kasi yung serial number siyempre na-keep niya nagtago niya. Alam niya, yung resibo pinakita na yun. Ayaw pa rin ibalik kasi nga kanya daw yun. Yun ang matindi doon. Gamot sa gamot yan sa kasina. Yun ang nagbunga ng hindi maganda. Masinat Ngayon, pagdating namin doon sa kalimutan ko anong barangay yun sa sakop ng Castilla, Sorsogon. Nung inikutan namin yung team, nagsumbong sa akin
yung sundalo. Tapos, kinausap ko yung asawa, pati yung asawang lalaki, yung sundalo. Sabi ko, Sarindo, kailangan pagsabihan mo yung asawa mo, ibalik kasi masisira ka niyan. Sabi ko, masisira ka pag hindi mo ibalik yan. Ngayon, ayaw mo talaga ng asawa niya kasi yun na nga, kanya daw yung cellphone. Ayaw. Di, madaling salita, magkaroon kami ng summing up doon sa brigade, no? Sa 901st Brigade. At siyempre, pag ganun kasi mag-summing up, una, review mo na sa mga sa malituntunin. Review mo na kung nasunod ba. Yun talagang pinakauna. Tapos, yun, lumabas yung problema na yun. Kaya, timing, andun din yung asawa eh. Siyempre, kasama siya kasi team leader. Lahat ng team leader na doon. So, sa madaling salita, napag-usapan yung problema na yun, tinawagan yung asawa niya na sumunod doon sa brigade. Tapos dalhin yung cellphone para mapatunayan talaga kung yon o hindi. Kasi siyempre, brigade commander na yung nandun, titingnan yung yung serial number ng cellphone. So, madaling salita, dumating si Mrs. No? Dumating doon sa brigade. Doon sa pinagsamiapan namin. So, kinuha yung cellphone, tiningnan tiningnan nung sundalo doon, pinakita kay brigade commander. Pati yung resibo, kung saan sulat doon yung serial number ng cellphone. So, napatunayan na parehas, no? Parehas ang serial number ng cellphone at saka nung resibo. So, ura mismo charge ng cheating, no? Pagnanakaw o pangunguha, no? So, nasira yung reputasyon, o hindi lang reputasyon nun, parang na-relieve pa as team leader yung sundalo kasi una, violation sa team yung kasama yung sundalo, asawa ng sundalo doon sa deployment kasi risky nga yun. Although pinayagan namin yun, pero naging violation pa rin kasi sa brigade na yun talagang patakaran kasi optional naman ko as supervisor doon sa team na dineploy, ako nag-supervise. So, pinayagan ko kasi nga humingi ng pabor yung sundalo. Pero yun din ang nagkapahamak sa kanya. No? So, na-relieve yung sundalo, parang hindi na yata na-reenlist yung sundalo. Dahil doon sa problema na yun. Kaya ingat tayo doon sa mga sa mga yun na nga, yung masina ka sa mga kabtangan sa uban, no? So nakalagay dito, no? Kailangan di ka masina, no? Sa kabtangan sa uban, no? Tapos a jealous vigilance in keeping a good enjoyed by oneself from others, no? Greed and the desire to have material goods without limit, no? So yung pagkagahaman, no? Pagkagahaman sa mga butang, no? Sa ating sarili. So yun ang mahirap doon, no? So kailangan i-control natin yung sarili natin. Kasi lahat naman tayo gusto niyan, pero dapat makontrol natin yan. No? Kasi yun ang magpapahamak sa atin. Yun na nga, sinabi ko kanina, yung sa kasama namin, napahamak, no? Parang hindi na nga yun na-release, sayang kasi ranggo niya ata noon is staff sergeant. So, retirable na, malapit na mag-retire. Talaga retirable na kasi lampas 20 na yun eh. So, 20 ang sundalo, 20 years in service, pwede ka na mag-optional. Tapos, mapapahamak ka. Pero mayroon namang
mayroon din namang, ano tawag nito, mayroon din namang option yun na provision na kung retireable na sundalo tapos ma-commit ng ganung kaso, pwede na lang siya mag-retire, no? Forced to retire, ganun. Para hindi masayang serbisyo. Mayroong provision na ganun. Tapos, yung pagka-avarice natin, no? Yung pagka-materialistic, yun na nga, kasama doon. Rich at all cost. No? Business or professions which hope for unfavorable circumstances for others so that they may personally profit from it. Envious of someone else's success, talents, temporal or spiritual goods, they desire to commit injustice by harming someone in order to get these temporal goods. Yun yung nangyari doon sa kasama ko. No, na problema yung taon siya kay bagong cellphone niloan pag yun niya kwarta para ipalit tapos siyempre mamahalin yun 15,000 ata ang bilhin niya noon. Tapos problema siya doon dahil doon sa ganon. Tapos imbis na siya lang problema pa later on yung asawa niya. Pati siya kasi siya yung dahilan bakit nakuha yung ano niya gamit. Kaya nga dito sa pang-sampung utos ng Panginoon sa 10 Commandments kanang kasina mo gyud ako kayong kalaban sa tao usa ni siya sa makapa-impyerno no. So kinahanglan relax lang gyud ta nga tungtun-an ang atong kagulingon nga dili ta masina kasi sa kining kasina manggod daghaning butang makapaduot nato no bawa atong mga silingan di palit og bag-ong gamit okay lang kay kan afford man ang atong silingan no unya kita pod makakita kay nasina ta mo palit pud ta nya o man tay kapalit no so sa mahitabo di mangutang or mangawat so magdubli ang salaod no so mo na nga ang advice din sa simbahan o bisan kinsa no kailangan maging kontento tayo kung anong mayroon tayo. Yun ang pinakadabis doon. No? Kailangan maging makontento tayo kung ano lang ang meron tayo para sa ganun hindi tayo magiging risky ang ating pamumuhay. No? Kasi ganun din kung mayroon ka mapagkukunan, mangutang ka, ganun pa rin yung kaya ngayon halos lahat ng tao na balot sa utang no kasi yun nga dahil sa pangailangan na hindi naman kailangan masyado no yun ang tapos ito pa the precepts of the church besides the 10 commandments of God the faithful are also bound to follow the precepts of the church no kailangan sumunod tayo sa tuntunin sa simbahan otherwise no the power for making these laws comes from Jesus Christ, no? Kasi lahat ng mga kautusan na galing sa simbahan, ayan ay galing sa ating Panginoon sa Kristo, no? Even yung yung ating fundamental law of the land, no? Yan ay hinimay galing sa batas na ibinigay ni Kristo sa atin, no? Sa 10 Commandments actually. Yung yung ating konstitusyon no yung batas ng civil law himay din yan galing sa 10 commandments no kasi ang gobyerno natin yun na nga mayroong paniniwala sa Panginoon so kaya adapted yung 10 commandments doon sa ating gobyerno maliwanag yan diyan sa ating konstitusyon sa ating pasiuna sa konstitusyon nandiyan yan no sa preamble nandiyan na may paniniwala sa Panginoon. Okay. Nandiyan siya. Tapos ito kasi the power for making these laws comes from Jesus Christ and includes everything necessary for the government of the church and for the direction of the faithful in order
that they may attain their eternal salvation. So ito lang talaga yung ang pagsunod natin sa malituntunin, sa gobyerno, sa simbahan, no? Kasi ito, yung batas, yung Ten Commandments na binigay ni Lord sa simbahan, no? Sa mga pangulo sa simbahan nung kailangan na ang mga apostolis, no, isangyaw ang mayong balita, no, ang magandang balita, no, ipalaganap ang magandang balita. Tapos ngayon, yung mga naniniwala, no, kailangan binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So yun yung maliwanag dyan, no. Tapos kailangan turuan sila na sumunod sa mga kautusan, no. At ang Panginoon, sabi niya, pinangako niya na gagabayan tayo, sasamahan tayo hanggang sa wakas ng panahon. Yan yung maliwanag din sinabi niya dyan sa Mateo 28 at 19 paingon sa 20. So, yun lang ang kuwan talaga mga kapuso. Sumunod lang tayo sa kautusan para hindi tayo magka-problema in the end. No? So, hindi tayo magka-problema. Kasi nga, pag nag-violate tayo sa kautusan, no, sa gobyerno man sa simbahan, managot pa rin tayo, no? Managot tayo sa Panginoon at managot tayo sa hustisya dito sa lupa. Yun talaga ang andyan, no? So, anong una nating gawin, no? To assist at Holy Mass on all Sundays and holidays of obligation. So, as a Christian, Catholic, no, kailangan sumunod tayo sa mga alituntunin ng simbahan, no? Dito kailangan to assist at Holy Mass on all Sundays and holidays of obligation. So, ibig sabihin, hindi lang pala talaga yung mga nasa simbahan lang, yung mga laigo ang kailangan doon mag-assist doon si man. Kundi lahat, no? Sinabihan talaga lahat. Lahat kasi lahat ng nabinyagan, no? Lahat ng nabinyagan ay nakakuha tayo ng grasya sa pagkapropeta, pagkapari at sa pagkapagkahari, no? So kailangan talaga makipag-join tayo sa umatin tayo ng mas tuwing araw ng obligation, no? Na sinasabi dito. Number 1, okay, these are the 6 holidays of obligation, no? Na kailangan natin daluhan, no? Number 1 is Christmas Day, no? Malapit na Pasko. Ito, kailangan tayo dumalo dito, no? Christmas Day, December 25. Nya, doon naman ay kuan, Nativity Mass, no? At the night before of nativity, no, sa iyang pagkatao, no, sa gabi sa adlaw vigil balik, no, gabi sa adlaw sa pagkatao nana siya ay nativity mass, Vigilia, no, vigil. Tapos number 2, the circumcision, kanyang pagtuli sa atong Ginoong Kristo. Kabalo ba mo kung sang adlaw gituli ang Ginoong Kristo? Gikan sa iyang pagkatao, ikawalo ka adlaw gituli ang atong Ginoong Kristo o gipaila si Mama Mary nga inahan sa Dios, no? Anang January 1 nang gisaulog nato nga bagong tuig. Gisuli ang gisaulog ana sa simbahan o na pagpaila nga si Mama Mary ina ng Diyos at ang pagtuli kay sa Kristo, no? Isip mga Hudiyo, yun ang kwan nila. Diyos man si Kristo, no? Hudiyo. So, mo na ilang cultural tradition nga magpatuli, no? Para timaan nga sila ay mananampalataya. Yun na, ano? Kailangan magpatuli ka. Kaya dito nakalagay, no? Sa pangalawang alituntunin. So, pangatlo, Ascension Thursday, no? Kini nga tong pagsaka sa langit, no?
sa atong Ginoong Kristo dito. So gisaulog ni siya 40 days after sa pagkabanhaw, no? Kailangan musimba pud ta na, that is kauban ni siya sa Sundays of obligation, no? No? Kining pagsaka sa langit sa mga sa man siya nabanhaw, no? 40 kadlaw human mabanhaw, isaka siya sa langit. So kinahanglan moapil pud ta ani. At saka sa August 15 kanang Assumption of Mary, no? Kanang pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria, no? Baluta nga ka sa sa mystery sa himaya ang ikaapat. Okay, medyo nawala yung signal natin, no? Okay, no, ito. Kay kaupat yung serious himaya mao ang pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria. So ito yon, no? The Assumption. Okay, kapusog ka pamilya, ano? So give kapalong ni atong hinay ang net, no? Gahapon wa po ta kahatag og pagpakabana tungod kay wa po'y kuryente, no? Karon hinay pod ang okay ka puso o kapamilya, no? Ano tay oras, padayon nato ni ugma tungod kay hinay pod ang net, no? So ato ipadayon ugma ang mga kailangan sundon, no? Kantahan mo na ako para tama human, no? Og shout out day kay Kagawad Ana Verador, no? Shout mo Kagawad uban sa imong pamilya og kay Ma'am Lia Galis Pagaran, no? Shout out sa imong hamam, no? Ini sa imong kabuntagon, shout out sad sa kay Sister Nina Limbo, no? Og kag akong utol Rolly, shout out mo tol, no? Kantahan na lang tamo para mahuman pa. Okay, padayon ugma, no? Itong diskusyon sa atong tuning sa simbahan nga atong sundon. Uy, tao, nasa iyo ka ba? Kung asa ang imong padulungan, dinis kalibutan, lumalabay ka lang. Naniuha ka ba sa kaluwasan? Suguna ang iyong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinis kalibutan, lumalabay ka lang. Paninguha sa iyong kaluwasan. Kung tao, nalantaw mo ba ang kasakit, gumikan sa sala? Nagpatalimod ka ba sa inagulo sa imong igsoon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong kadungan? Hoy tao, nasayod ka ba kung nasaan imong kadungan? Dinis kalibutan, lumalabay ka lang. Lumuha ka ba sa kaluwasan? Subunga ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinis kalibutan, lumalabay ka lang. Paninguha sa iyong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw ba ang gangit-ngit, gumikan sa sala?
nagpatalingon ka ba sa inagulo sa imong igsuon? Uy, tao, nasayod ka ba sa imong padungan? Nasayod ka ba sa imong padungan? Sa usahan sa natin sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Ugma usab ta, no? Kay padayon ning mga lituntunin ng ating simbahan, no? Patuloy natin ito bukas para malaman natin, ma-share ko rin sa inyo kung anong dapat natin gawin, no? So, maraming salamat o maayong buntag sa tanan o shout out at tanan. Maganda ta karon adlaw og may paglawas, no? O tultulan ta sa atong gibuhaton sa atong Ginoo. Okay, bye-bye.